Hello mga ka-housewife! Good morning! For today's video, ano pala ngayon? It's Tuesday morning. Okay. For today's video mga ka-housewife, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maghuhugas ng plato. Paano maghugas ng plato ang isang mahirap na kagaya ko. Okay. Sa simpleng buhay lang, ipapakita ko sa inyo kung paano maghugas ng plato, paano ako maghugas ng plato. Kasi, usually, yung ginagawa ko sa bahay, every morning, kasi maghugas talaga ako ng plato. And, ako ang maghugas dito. Kasi yung mga anak ko, may anak ko, yung lalaki na anak ko, hindi ko yan pinaparas ko muna yan sa mga gawaing bahay. Kasi may kasi siya, may sakit siya sa ulo niya. And then, ito naman yung ikalawang anak ko, yun, may sarili din siyang household chores na ginagawa niya. Pero ako talaga naka-assign sa panghugas ng plato. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maghugas ng plato. Diba? Mga housewife tayo, dapat tayo rin gumagawa niya yung diba? Okay. Pag ginagawa natin yan, tapos pag ayaw ng sinabihan mo yung anak mo ng hugas ng plato, tapos ayaw nila, so huwag mo na lang pilitin. Kayo mo lang mismo ng hugas ng plato. Kasi pag nakita nila na ay, ginagawa ni mama, so may isipin nila yan na gumagawa na si mama, hindi siya nagagalit. So, may konsensya rin niya yung mga bata niya. So, gagawin nila yan without, kahit hindi mo sila sasabihan. Gagawin nila yan. So, ngayon, papakita ko sa inyo na yung mga kasay. Ito na nga mga ka-housewife, nandito na ako sa pwesto ko. Ito na yung dalawang balde, mga pinggan. Ito yung sabon ko. And maghuhugas na tayo. Let's start. Okay, itong red na balde is yung first ko. Diyan yung sasabunan ko yung mga plato. Pero may tubig na yan, yung mga pinggan. Nasa planggana yan, may tubig na yan. And dyan ko kukunan ng mga dumi-dumi. Yan. And then ito, inilipat ko muna yung camera kasi parang hindi ako nakikita dun. Okay, dyan. Yan, unahin ko muna yung mga baso. Pag naghuhugas ako, inuuna ko talaga yung mga baso. Tapos, yung mga plato, and then mga kutsara. Then, after sa kutsara, yung mga, yung mga kaha, yun sa Tagalog? Kawa. Pala yun, kawa. And, yan, mga baso yung kinukuha ko. Diyan, inilagay ko sa first, sa red. And then, pagkatapos, babalawan ko dun sa blue na balde. Ano ba yung pusa na yan? Yan. Yan lang. Nandyan yung anak ko, yung eldest son ko, nandyan, kumakain kasi siya. Bagong gising pa siya niyan. And it's 10 a.m. in the morning yan kasi. And yung second na anak ko is nandyan rin sa inside our house. Andun siya, nanonood ng TV. At yung third and fourth na anak ko, nandun sa bahay ng lola nila. Bahay ng lola nila, nandito lang sa likod ng bahay namin. Nandun sila kasi itong oras na to, 10 in the morning, napakainit dito sa amin kasi yung yun sa Tagalog ang atop, yung namin dito, bubong pala. Bubong ba? Bubong ba yung atop? Okay, comment lang kayo kung ano yan. Kasi yung namin is kasi mababa, sobrang mababa, kaya ang init. So doon sila nagtatambay yung dalawa kong anak. Pero yung ika-third na anak ko, yun si Rafael, nandun talaga siya tumitira sa kanyang lola. And yung youngest ko is
every time ganitong oras na, ihahatid ko talaga dun sa bahay ng mama ko. And then ako, gagawin ko na ang mga household chores ko na dapat ko pang gawain. Kahit mainit sa amin, dito lang ako. Continue lang sa pagtatrabaho sa mga household chores kasi wala tayong kasambahay and ako lang talaga dito, wala naman akong trabaho. So isa akong housewife, so dapat ang isang housewife is ginagawa yung mga household chores, and then yung mga anak mo is back up mo na lang yan. Pag hindi mo kayang gagawin sa masyadong wala ka ng oras, so dapat pag magpapatulong ka na sa mga anak mo. But then nga, sabi ko kanina, pag ayaw naman ng mga anak mo, ayaw nila sa pinapagawa mo, so wag mo na lang pilitin kasi may mga naman yan alam naman nila kung anong tama at mali, so makikita nila yan sa'yo. Ikaw yung pinakamatanda sa bahay nyo, so ikaw na lang yung may malaking ano ba yun sa Tagalog, yung patient sa sarili mo, yung pasensya, yan. Ikaw na lang yung magpapasensya kasi nakikita naman nila yun sa'yo. So pag nakita nila, oy, si mama taas ng pasensya, hindi nagagalit, hindi kami pinapagalitan kahit ayaw namin tumulong sa kanya, maano rin nila yun sa sarili nila na naisip din nila na ganito pala dapat gawin natin, tutulungan natin si mama, ganyan. So maisip nila yun kasi iba ako hindi ako mamimilit. Pag isang ko na lang, sabi sa kanila, ganyan yung gawin. Pag hindi nila ginagawa, so ako na lang gumagawa. Ayaw ko kasing magagalit at magpuputak-putak dyan, kagaya ng manok dito sa gilid namin. Ayaw ko ng ganyan kasi para sa akin parang makakapagbigay ng stress sa akin. Ako lang mag-isa dito, wala yung partner ko dito, wala yung husband ko dito, nasa malayong lugar. So dapat ako sa sarili ko, dapat ako na lang yung sa sarili ko na hindi ako mas-stress, no? Ganyan yung ipinapaano ko sa sarili ko. Ganyan, nagbabanlaw na nga ako. Inilalagay ko na dito. Pero basa yung nasa ilalim. So dapat punasan muna natin ng tela. Yan, para makuha yung basa, matutuyo. Kasi dapat pag inilagay mo na yung mga plato, baso dyan, dapat tuyo siya. Para hindi siya, kasi yung wet talaga, pag wet yung mga utensils mo sa kusina, dyan yung madaling kumapit yung mga bacteria. Pag basa yung mga utensils, yung mga plato, baso, madaling kumapit ang bacteria doon. Dapat tuyo talaga, tuyo siya, ganyan. Yan, binabanlawan ko na lang siya, tapos inilagay ko dyan. Tapos ako, pag naghuhugas ako, nasa pintuan ako sa amin, so tatayo ako, uupo, tatayo. But then na-enjoy ko naman kasi gusto ko to, parang nag-exercise na rin ako niyan, ganyan. Ayaw ko naman yung palaging umuupo lang, gusto ko yung tumatayo din ako, ganyan. Kasi nga parang lumalaki na ako lumalaki na ako. Yung past 2 years, hindi ako ganito kalaki. Ang puyat-puyat ko ngayon, tumataba na ako. Yan. Pero okay lang, tumataba ako. Basta hindi lang yung tabang-taba na talaga. Ganyan. Yan, kinukuha ko yung mga hinuhugasan ko dyan, tapos inilagay ko dyan.
kanina, nakisuyo ako sa anak ko, yung second na anak ko, yung babae, na siya yung tagapaglagay ng mga nababanlawan ko na sabi niya, ayaw daw niya kasi daw gusto daw niyang humiga, manood ng TV. Hindi ko na lang pinilit. Ito na nga, ito yung mga plato, mga baso. Kasi sinisiguro kung tuyo na talaga paglagay ko dyan. Yan. Snack time muna kasi may taho na naliligaw dito. Bumili ako kasi favorite ko naman tong taho, lalo pag mainit. Pero pag malamig na siya, medyo ayoko na. Pag mainit talaga, gusto ko siya kasi matamis and naiinitan yung tiyan ko. Okay. Yan. Actually, ginugutom talaga ako. Pag mga 10 o'clock na, ginugutom na talaga ako. Pero, okay, nandito yung thanks sa taho at nawawala yung gutom ko. And then, yan. Diyan yung namin. Sako lang yung namin, garbage namin. Lalagyan ng garbage. Ito na. Tapos na akong manghugas. Ko na dun sa may kanal kasi dyan sa may gilid. So, dyan ko initatapon yung tubig na may mga kanin, ganun. Dyan itatapon ko dun. Tapos, hinuhugasan ko yung mga planggana para hindi siya malansa. Mawala yung lansa niya. Yan, hinuhugasan ko talaga yan. Then, after that, ilalagay ko dun na wala na, siya, wala na ang lansa. Tanggal na ang lansa. Kasi pag malansa, dun din maraming mikrobyong kumakapit. Then kami dito nahuhugas ako once a day lang talaga. Every morning lang. Tapos, pag kumakain kami, sinasabihan ko yung mga anak ko na ilalagay ko dyan ilagay nyo dyan yung mga plato, pero tatanggalan nyo ng mga kanin, ganyan. Okay. Ito na nga mga ka-housewife, tapos na akong nanghugas, ganyan, dyan. Okay, mga balde na lang yung natitira. Mga ka-housewife, subscribe, comment down below kung anong mako-comment nyo sa vlog ko ngayon. Ito na nga mga ka-housewife, pinapawisan ako. Pawis kasi ang init dito sa and subscribe and like and share mga housewife para matutunghayan nyo pa yung ibang mga gawain ko dito sa bahay. Kayong mga ka-housewife at kahit hindi mga housewife, basta. Okay? So, thank you and thank you for watching. Thank you.